Ipinaliwanag po ng Energy Department na ang malaking pagtaas ng presyo po ng langis ay dahil sa pagtaas daw po ng risk premiums, freight at insurance cost sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim po ng State of Energy Emergency, nilimitahan po ng DOE ang pagtaas sa 1 peso and 96 centavos per liter po sa diesel habang 1.60 ho naman sa gasolina at 1.45 per liter po sa kerosene. Ayon po kay DOE Director Rino Abad, may ilang oil company pong naghahabol daw ng mas malaking pagtaas sa diesel upang mabawi ang mga naging pagkalugi nila sa mga nakaraang linggo. Pero gate ng DOE, hindi maaaring hayaan agad-agad ang mga malalaking dagdag presyo habang may umiiral pang energy emergency sa bansa. Sinabi rin po ng DOE na posibleng mabawi ng mga oil company ang ilang pagkalugi sa mga susunod pong price adjustment at kung papayagan ng weekly computation. Samantala pa rin, malaki ho naman daw ang ibinaba ng halaga ng langis sa unang araw po ng trading matapos nga pong i-anunsyo ng US na malapit nang magkaroon ng peace agreement sa Iran. Tinatayang posibleng umabot po sa 8 pesos per liter ang bawas sa diesel habang higit 4 pesos naman sa gasolina at 9 na piso sa kerosene kung magpapatuloy po ang pagluwag ng sitwasyon sa gitnang silangan kung yun nga po, kasi ang pinakahuling balita, muling binomba ng Amerika ang ilang bahagi ng Iran. Samantala, pinag-aaralan po ng Energy Regulatory Commission o ERC ang posibleng pagbabago sa price cap ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ayon kay ERC Chairman Francis Saturnino, 1. Dapat ay circuit breaker lang ang price cap at hindi nagiging normal na presyo sa merkado ng kuryente. Na-trigger ang secondary price cap sa tuwing nagkakaroon ng red alert status sa grid dahil sa mataas na demand at pagkasira ng ilang power plants. Kasalukuyang aktibo po ang price cap kapag lumalampas sa 12 pesos and 41 centavos ang kada kilowatt hour ang average price sa WESM. Sinabi po ng ERC na pinag-aaralan kung nakatutulong pa ba ang price cap o nakakapigil ito sa pagpasok ng mga bagong power investments sa bansa. Samantala, nanawagan naman ng Department of Energy na palakasin ang produksyon ng lokal na enerhiya upang mabawasan ang pag-asa ng Pilipinas sa inaangkat na langis. Nakahanay po ngayon ang ilang green energy auction para sa offshore wind, biomass at solar projects upang mapalakas ang supply ng kuryente sa bansa. Muli po namang nalagay sa yellow alert ang Kabisayaan sa ikatlong sunod pong linggo dahil pa rin po sa kulang na supply ng kuryente. Nasa 2,647 megawatts ang available capacity kumpara sa 2,493 megawatts lamang na peak demand mula alas 3 kahapon hanggang alas 6 po ng gabi. Sinabi po ng NGCP na 14 power plants ang naka-forced outage mula pa noong Mayo habang may ilang pang planta rin na hindi umaandar sa buong kapasidad. Una nga po nagkaroon ng yellow alert sa Kabisayaan noong pong May 12 at halos araw-araw na ito nangyayari simula noon. Posibleng magpatupad po raw ng power interruption sa ilang lugar kapag hindi sapat ang reserbang kuryente para mapanatiling matatag ang grid. Ayon sa mga otoridad, tumataas daw po ang konsumo ng kuryente tuwing tag-init dahil nga sa madalas pong paggamit ng electric fan at pampalamig na aircon. Samantala, bumagsak po sa 6,000 level ang Philippine Stock Exchange Index matapos pong maalarma ang investors dahil sa panibagong tensyon sa gitnang silangan. Bumaba nga ng 46.14 points o 0.77% ang PSEI at nagsara po sa 5,963.24 habang bagsak din ang All Shares Index sa 3,353.94 centavos. Ayon sa AB Capital Securities, naging maingat ang mga investor dahil sa pangamba sa mas mataas na interest rate at panibagong pag-atake ng Amerika sa Iran. Lumobo din po ang net foreign selling na siyang pinakamalaking capital outflow mula pa noong April 28. Pinakamalaking pagbagsak ang naitala sa services sector habang nanguna naman sa pagtaas ang mining at oil sector. Kabilang sa mga pinakaluging stocks ang International Container Terminal Services Incorporated, Manila Electric Company o Meralco at Jollibee Foods Corporation. Sinimulan po naman daw ng Maynilad ang partial operations ng una nitong raw water reservoir upang
upang mapalakas nga po ang supply ng tubig sa panahon po ng tag-init. Matatagpuan po ang naturang pasilidad sa Lamesa Water Treatment Plant sa Quezon City at kayang mag-imbak ng hanggang 67 milyong litro ng raw water sa unang yugto nito. Layunin po ng proyekto na maging reserba ng tubig kapag bumababa ang supply mula sa Angat Ipo Dam System dahil pa rin sa kakulangan po ng ulan. Target po na makumpleto ang buong proyekto pagsapit ng June ng 2026 at inaasahan pong aabot sa 200 milyong litro ng tubig ang kayang itago ng reservoir. At ayon po sa Maynilad, makakatulong din daw ang pasilidad para nga maayos na masala ang tubig kapag mataas ang turbidity o labis na pagkalabo ng supply. Kasalukuyan pong merong 38 na mga treated water reservoir ang Maynilad na nagsisilbing west zone ng Metro Manila at karatig na mga lalawigan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa